Kapag pinag-uusapan ang hinaharap ng pera ay madalas pong nababanggit si Ripple at ang kanyang token na si XRP. Sa isang video ay ipinaliwanag ni Vandel Aljera na co-founder ng Black Swan Capitalist kung bakit naniniwala siya na may napakalaking papel si XRP sa pagbabago ng global financial system. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit mabagal ang kasalukuyang sistema ng pera. Ipinunto po ni Vandel ang isang bagay na tila nakakatawa kung iisipin. Kaya kaya nating magpadala ng mensahe, larawan at video sa ibang bansa sa loob lamang ng ilang segundo. Pero kapag pera na ang usapan, lalo na kung galing sa isang bansa papunta sa iba, ay umaabot pa ng ilang araw bago ito makarating. Ang dahilan ay ang mga bangko ay gumagamit pa rin ng luma at outdated na technology na halos 50 years nang hindi na i-update. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang problemang ito? Para gumana ang lumang sistema ay kailangang magtago ng mga bangko ng tinatayang $27 trillion sa tinatawag na special accounts sa iba't ibang panig ng mundo. Ang perang ito ay hindi kumikita at hindi rin ito magagamit para sa pagpapautang or investments. Ayon kay Vandel ay hindi lang ito mabagal, kundi isa rin itong malaking butas sa kasalukuyang sistema. Ngayon ay ano po ang solusyon na inaalok ni Ripple? Ngayon, si Ripple ay gumagawa ng technology para sa mga bangko at payment providers upang mapabilis ang pagpapadala ng pera mula sa ilang araw ay magiging ilang segundo na lamang. Ang focus po ni Ripple ay ang pagtulong sa mga financial institutions at hindi sa pang-araw-araw na investors. May balita rin na nag-apply na si Ripple para sa isang US banking license na maaari pong magbigay sa kanya ng malaking advantage sa market. Paano naman po magkasama si Ripple at saka si XRP? May mga produkto si Ripple tulad po ng Ripple Payments at saka Liquidity Hub na nagbibigay kakayahan sa mga bangko at payment providers na magpadala ng pera agad-agad. Ang puso ng sistemang ito ay si XRP na tumatakbo sa XRP Ledger. Ang XRP Ledger naman ay isa itong blockchain na ginawa noong taong 2012 para sa mabilis, ligtas at mura na pagpapadala ng pera. Kung si Bitcoin ay umaabot po ng higit 10 minutes para makumpleto ang isang transaction at tatlo hanggang 5 segundo naman kay XRP, kung saan ay maliban dito ay halos wala na rin siyang parang napakaliit na kanyang bayad, kung saan ay hindi mo mararamdaman at kung saan ay parang halos walang bayad yung kanyang transaction fee. Ngayon ay ano naman ang papel ni XRP bilang bridge currency? Bukod po sa bilis ay gumagana rin sa XRP bilang tulay sa pagitan po ng iba't ibang currency. Halimbawa ay maaari pong magpadala ang isang bangko sa US dollars, gawing XRP at agad din itong gawing Philippine pesos. Dahil dito ay hindi na kailangan ang mamahaling dormant accounts na nakatenga lamang. Inihalin tulad pa ni Vandel si Ripple at si XRP sa relasyon ng Apple at saka internet. Gumagawa si Apple ng devices at saka software para mas madaling magamit ang internet
ngunit gumagana pa rin ang internet kahit wala si Apple. Ganito rin si Ripple na gumagawa ng tools para sa XRP Ledger kahit gumagana ang Ledger kahit wala si Ripple. Ngayon ay gaano naman po kalawak ang koneksyon ni Ripple? May mahigit 300 financial institution na ang kapartner ni Ripple at nakikipagtrabaho rin siya sa mga central bank at saka regulators. Ayon po kay Vandel ay malinaw na ang layunin ng XRP ay maging pangmatagalang solusyon sa global financial system. Bakit naman po posibleng tumaas pa ang presyo ng XRP? Ayon po kay Vandel ay maraming cryptocurrencies ang nakadepende lang sa hype at saka speculation. Pero sa XRP ay iba dahil tunay na problema ang kanyang inaayos. Dalawang malalaking puwersa ang nakikita niyang magtutulak sa presyo nito pataas sa mahabang panahon. Ayan, una ay ang fiat currency tulad po ng US dollar na nawawalan ng value habang patuloy na nagpiprint ng pera ang mga central bank. Kapag bumababa ang value ng pera ay tumataas naman po ang presyo ng mga assets na limitado ang supply tulad ni XRP. Yan, ikalawa ay may fixed supply lamang sa XRP na 100 billion tokens at mas mababa pa sa kalahati nito ang umiikot ngayon. Kapag mas maraming bangko, institution at investors ang gumamit at mag-hold kay XRP ay mas lalong iikli ang supply at tataas ang demand. Ano naman po ang hinaharap ni XRP ayon kay Vandel? Naniniwala po si Vandel na dahan-dahan nang bumabagsak ang luma at mabagal na financial system habang sabay na binubuo ang bagong infrastructure. Inaasahan po niyang kakaunti lamang na cryptocurrencies ang makakaligtas sa pagbabagong ito at si XRP ay isa sa mga ito. Para kay Vandel ay ang pagmamay-ari ng XRP ngayon ay paghahanda para sa paparating na bagong financial system. At ayan bilang panghuli. At sa nakikita ko po ay malinaw na hindi lang hype o simpleng investment itong si XRP. Ang laki ng problema na sinusolusyonan nito ay matagal ng pasakit sa global financial system. Kapag naging matagumpay po ang plano ni Ripple, ay posibleng maging core asset si XRP ng susunod na dekada. Ang pinakamahalaga po dito ay malinaw na may direksyon ang development nito at hindi basta umaasa sa hype kundi sa tunay na adoption. Aren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.